Hirap ng kaaway. Totoo ang buhat sa iyo ay takamtan, upang sa siyon ay mabalik sa bundok mong dating banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lubod na awit, ako sa Diyos, sa aking Diyos. Sa Diyos, sa dakilang manunubos. Tatayo po ang lahat. Anak ng tao tumating upang sarili ihain, lingkod, manunubos natin. Ang Panginoon At sumayo rin. ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba ay si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kanyang malagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote, at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Uupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi. Ako lang po magtatanggal ng face mask, ha. At ako nahihirapan ho ako magsalita. Para po akong nalulunod. Salamat po sa pag-anyaya sa akin dito na makapagmisa. Dapat po ay ng 27 lang ako bumimisa. Dinagdagan ni EJ yung aking schedule. Siguro ka ako merong paring umatras. Kaya ako ginawang panakip butas. Joke lang po yun, joke. Kaya naman malayo, tinatanggap ko basta dito sa bayan ko, sa San Antonio. Lahat na mag-invite sa akin dito, bagamat madala ngayon, madala pa sa patak ng ulan sa tag-araw, nag-iimbita, kahit malayo, pinagtsatsagaan ko, sige.
Kaya kanina pa akong umaga dyan sa amin, Santo Cristo. Kasi po yung uncle ko yung namatay kagabi. At siya po ay sinamahan ko mula sa punerarya. Kaginang magang-maga, habang siya binabalsa mo. Alam niyo kung ano sakit? COVID. Joke lang po yun. Hindi po siya ay katandaan. No? 85 years old. Siya po yung sangko ng aking tatay. Namatay kagabi. Ng 11:20, dinala sa punerarya ng alas 2 sa madaling araw. Yung daw hubal sa Madure na lasing. Kaya tinangali ng gising. Nabalsa mo mga alas 9 niyata ho na umaga. No? Kaya po ako 2:30 ng madaling araw, gising na ako hanggang ngayon, hindi pa ako natutulog. Kaya ganun talaga, hindi ka naman talaga makakatulog. No? Dagdag pa yung mga kamag-anak mo na may mga lagnat-lagnat, sipon-sipon. No? Ang mga tao ngayon, tulurong-tuluri na sa COVID. Hindi ho ba nung araw, sabi ng kaibigan ko ng doktor, kapag ikaw may sipon ka lang, ubo, lagnat-lagnat, trangkaso lang yan. Treat trangkaso traditionally. Kung paano natin ginagamot ang trangkaso nung araw, paano ba natin ginagamot ang trangkaso nung araw? Hindi ba yung trangkaso nung araw, nagsisimula sa nanay, nahawa si tatay, nahawa yung anak, si panganay, nagkahawa-hawa buong bahay. At kapag kami trangkaso ka, hindi ka din makakain, wala kang panlasa. Lahat ay mapakla. At kung kailan namang may trangkaso ka, tsaka nang alok ng pagkain yung nanay mo, yung tatay, kumain ka. Kung kailan hindi ka makakain, doon ka pakakainin. Samantala na wala kang sakit, pag nagdudukot ka sa kaldero, may tampal ulam mamayang hapon niya. Di ba? Lalo pag yung nanay nagluto ng native na manok panghapunan, ikaw yung naamoy mo ulo mabango. Hindi ka nakatisi, kumain ka na. Sasabawan ka lang, tama na, sasabawan ka. Kapag kumuha ka isang piraso doon, sa hapon, wala ka ng piraso. Ngayon pag may sakit ka, lahat iaandurot sa'yo. No? Hindi ka makakain. Ako po, pag may trangkaso ko nung araw, 1 linggong mahigit. No? Ang natete ko lang, kape na isinabaw sa kanin. Yun lang pumapasok sa akin sikmura. Lahat. Pipilitin kumain, pero ibabalik mo din. Trangkaso lang. Ngayon, pagka yung trangkaso, sipon, ubo, lagnat, nagkaroon ng mas malala, yung tinatawag na hindi pangkaraniwan, doon ka palang mag-react. So, paano tinatrato ang trangkaso? Uminom ka ng paracetamol. Nung araw ko wala. Sa bata, Aspilet, Medicol, Biogesic, at saka Royal. Pag hanggat hindi ka pinahiin ng Royal, hindi ka gagaling. Kung bakit Royal lang? Pwede naman yung Coke. Magkalasa naman yung Coke, Royal, Sprite. Bakit Royal? No? True Orange daw Vitamin C daw, sabi ng mga lolo't lola natin nung araw. No? Naniniwala sila ron. May drawing lang yung bote na Royal na orange. Naniniwala ang true orange yun. Hindi nila alam na parang tang lang yun. Tinitimpla lang yun. No? Ibig sabihin, uminom ka ng first aid, no? Medicine, tapos maraming vitamins. Ganun lang. Yung bayo ko ho, kasama ng nanay ko sa bahay, natrangkaso ni 1 linggo mahigit, no? Gumamit pa ng nebulizer, ako'y kinakabahan ho. Yung bayo ko ho na yun nagtatrabaho sa construction araw-araw. Nung nakita kong gumagamit ng nebulizer, ako'y kinakabahan na. No, noong una, ubo-ubo lang, lagnat-lagnat lang. Nung minsan umuwi ako, may nebulizer na, kinakabahan na ho ako. No? Tapos, nag-text sa akin yung kapatid ko sa Manila. Indo anak niya isa, may lagnat, wala din panlasa. Sabi ko, trangkaso lang yan. Uminom ka ng Royal. No? Ganun lang. Pero ako, sa sarili ko, natatakot ho ako.
Pero sila, sinasabi ko, ganito lang yan. Siyempre, hindi mo sila tatakutin. Sabi, madali lang yan. Uminom ko lang ng gamot, vitamins, at higit sa lahat ay magdasal. No? Alam niyo, sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus, personal na nagtatanong sa kanyang mga alagad kung sino siya. At yung personal na pagtatanong ni Jesus ay naghahanap din ng personal na sagot. Noong una, ang tanong ni Jesus, sino raw ako ayon sa mga tao? Ano sabi ng kanyang mga apostol? Sabi po ni iba, si Juan Bautista kayo. Sabi ni iba, si Elias kayo. Sabi ni iba, si Juan Bautista kayo, isang propeta ang muling nabuhay. Ano yung sagot nila? Chismis. Sabi ng iba. No? Ayon kay San Pablo, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Faith comes from hearing. Pero sa Ebanghelyo ngayon, ayaw ni Jesus na ang sagot mo ay ayon sa narinig mo lang. Ayaw ni Jesus na isasagot mo sa Kanya kung sino siya. Ayaw ni Jesus na yung ayon lang sa nakita mo. Hindi niya hinihintay yung sagot na ayon lang sa nabasa mo o napakinggan mo o whatever. Ang gusto niyang isagot mo o nung kanyang maalagad at gusto din niyang isagot natin sa Kanya ay yung ating personal na pagkakakilala sa Kanya. Ano nga ba ang personal mo pagkakakilala kay Jesus? No? Matapos sumagot yung mga alagad na kayo, sabi po ni iba, ganito kayo, sabi ni iba, ganito kayo, okay naman. Ano masasabi niyo sa akin? Sino ako sa inyo? No? At si Pedro, ang naunang sumagot, kayo po ang Mesiyas ng Diyos. Yung sagot ni Pedro iyon, ay yun ayon sa kanyang sariling pagkakilala kay Jesus. Di ba? Tama naman sinabi ni Jesus, sabi po na iba, si Propeta Elias kayo. Sabi po na iba, si Juan Bautista kayo, isang propeta muling nabuhay. Hindi naman sinabi ni Jesus na mali yung sagot nyo. Ang sagot agad ni Jesus, kayo naman. Ano ang masasabi nyo, sino ako? Para sabi ni Jesus, who am I? According to your personal opinion or point of view. Ano yung personal mo isagot sa pagkakakilala sa Diyos? O pangsariling pagkakakilala sa Diyos? Tayong lahat, nagsimula tayo nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga magulang, sa pamamagitan ng ating mga lolo't lola. Meron sa atin dito natutong magdasal dahil sa lolo, sa lola. Meron sa atin dito natutong magsimba dahil sa nanay o sa tatay. No? At meron naman ding natutong magdasal, magsimba, linggo-linggo dahil nag-aaral sa St. Paul. Di ba? Noong araw, ang mga estudyante ng St. Paul, talaga namang kung todo uniforme, sisimba ng linggo every Sunday. Kaya lang sila may sumisimba dahil pag Lunes, may check na attendance. Kung hindi sa attendance, hindi rin magsisimba. Pero ganun pa man, sa awa ng Diyos, maraming natutot na mulat sa kahalagahan ng pagdarasal at pagsisimba. No? Kaya yung talagang mga nakatapos ng pag-aaral sa St. Paul nung araw na inalagaan pa ng mga madre, talagang paglaki talaga, mayroong, sabi nga, may magandang breeding. Hindi lang sa edukasyon, hindi lang sa karunungan, kundi maging sa kanilang buong pagkatao. So magandang mamaya pag-uwi natin sa sa ating mga bahay, tanungin din natin ang sarili, ano nga ba pagkakilala ko kay Jesus? Ano nga ba ang aking personal na maisasagot? Sa personal na tanong sa akin ni Jesus, sino ba ako para sa iyo? Father Ray, sino ba ako para sa iyo? Tatanungin babanggitin ng Panginoon yung bawat pangalan natin. Sino ba ako para sa iyo? Meron po akong libro ng araw na nabiling manipis. Ang title ng libro, Bakit nga ba ako nagsisimba? Yun ay isang thesis ng isang pari, no? Tungkol sa kahalagahan ng pagsisimba.
At sinimulan niya ito tungkol sa pag-iimbestigasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taong nag-aabang siya sa mga pintuan ng simbahan, paglabas ng mga tao nagsisimba, tatanong siya ng mga sampo, no? Bakit ka ba nagsisimba? At karamihan ng sagot doon, ay yun po ang sabi ng tatay ko at nanay ko. Kasi po, yun sabi, yun po ang sinasabi sa ikatlong utos, sumimba ka tuwing araw ng linggo. So yung mga sagot nila, ayon din sa natutunan nila sa iba, ayon sa kanilang nabasa o napakinggan. Pero kung sasagutin natin personal, yung tanong na yun, bakit ka nga ba nagsisimba? Bakit ba ako nagpari? Bakit ba ako naglilingkod sa Diyos? No? Nung araw ho, biro-biro namin mga seminarista, kasi pag pari ka, magmimisa ka sa mga piyestahan, lahat ng masarap ihahain sa'yo. Kung minsan kahit yung manok kulang pa sa pakulo bibigay na. At pag yung pari kumakain, nagbiro, huwag magbibiro ang pari at gagawin ng mga tao. No? Meron isang pari, ito yung pupunta sa mga piyesta, kakain. Pagkatapos yung kumain, pupunta rin sa presidential, sa buffet table, gaganyan yan. Kakanta, balutin mo ako, nahiwaga ng iyong pagmamahal. Ayun naman may-ari ng bahay, lahat ng sabihin, ganun ng pari siya, balutin ba? Balot naman ng balot yung... Di ba? Ganun ang mga Pilipinong Katoliko. Pag nakilala, pag si Father, talaga ibibigay lahat. No? Diba? Kanina lang ho, bago ako nagpunta rito, nagpakaros ako. No? Noong una, hindi pa ako nagpapakilala, hindi mo ako tinatanong. Inaalok agad ako ng, gusto niyo po ba ng tubig na malamig o ano po ang gusto niyo, kape? No? Sabi ko, hindi na po, okay lang po, kami merienda ko lang po, magpapakaros lang po ako. Medyo mabilisan lang po, baka mahuli ko sa pupuntahan ko. Saan po ba kayo pupunta? Diyan po, magmimisa po ako sa chapel ng Papa. Ay, pare po ba kayo? Si ex-kapitan ho yun. Kilala niyo ba yun? Yung tatay nung hermano ng piyesta. Si ex-kapitan Sulit. Nakilala niyo na. Sa baikling oras na pagkakwentuhan, naikwento niyo sa akin lahat. No? Nagkakwentuhan ko, nagkasarap kami ng kwentuhan, magbabayad na ako. Father, huwag ka na magbayad. Ay, kaya. Nahiya naman ho ako. Naku, sa ginawa niyo huli, baka mahiya na akong bumalik sa susunod. Di na ulit magpapahugas. Kasi pag gano'n, nilibre mo ako, nagbawa, may karos ka, nilibre mo ako, hindi na ako makababalik sa susunod, mahihiya ako. Doon kay Atulos sa palengke, kay Atulos, mahilig ako kumain doon dati. Kakain ako doon dati, hindi ako nagpapakilala, nagsusumbrero ako, tatalakbong ako. No? Naman isang tindera niya si Chet. Atulos, si Padre yun. No? Ako naman pag hindi nakilala, order akong 3 menu pa, in-order mo, 3 menu. Ganun. Tsaka ako soft drinks, 12 ounce soft drinks. Hindi kakasya sa akin yung solo. No? Pagka pinainom mo ako ng solong soft drinks, gagalitin mo lang ako. No? Tapos magbabayad, parada ko, turo ako ng turo. Yan. Kasi po, kung kumain ako 3 menu, gulay, tsaka karne, at tsaka konting may isda-isda. Napapahiya, pag magbabayad na ako, hayaan nyo na raw po. Sino ka kami sabi? Si ate po, si ate. Sino ka ako nagsabing ako yun? Ako po, si Chitka. Ilang beses, pero malaon na, nahiya na akong dumaan doon. Kaya ito po tip ko sa inyo, huwag nyo ako ililibre, bigyan nyo lang ako ng discount. 10%, konti lang. Siguradong babalik ako. Pero pag nilibre mo ako, mahihiya na akong bumalik. Kasi baka kalain mo kaya ako bumabalik kasi libre. Di ba? Sa palengke, pag aki umuwi sa bahay namin twice a week, ako po namabalik, nagluluto ako. Bibili ko ng baboy doon sa isang bilihan doon. Ibinibilihan din ninyo. Paborito niyong bilhan. Bibigyan ako ng libreng, siguro 1/4 na inantala.
No? Noong una, hindi mo ako binibigyan ng tala. Kasi hindi ako nakikilala. Nung nakilala na ako, bibigyan ako isang 1/4 na inantala. Malaunan, hindi ako. Naging niya ako, hindi dahil sa inantala. Sabi ko, ate, huwag mo na ako binibili. Kaya mo na ako bumibili ito kasi gusto kong bumili sa iyo. Hindi dahil sa inantala, pero sa susunod, dagdagan mo naman. Kasi nagagalit yung kapatid ko, kakunti. Akala ka ako, binibili kay inantala, bakit daw hindi ko padamihan? Hindi ko lang ako sinasabing, bigay mo lang yun. Anyway, ano bang pangyayari sa buhay na, lalo ngayong panahon ng pandemya, sa mga tao na nakakasalamuha mo, pwede mong masabi sa sarili mo kung sino ang Diyos. Kasi ang Diyos makikilala natin personal sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuhan natin sa araw-araw nating buhay. Sapagat ang iba't ibang mukha ng tao ay naglalarawan din ng iba't ibang mukha ng Diyos. Ngayong panahon ng pandemya, dalangin natin nawa masigit nating makilala ang Diyos personally. Ngayong panahon ng pandemya, simula noong 1 taon nagkaroon ng COVID, ang dami nang namatay. Mga kaibigan natin, malalapit na kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kausap mo lang ka makalawa, mababalitaan mo, patay na. Ang tao ngayon namamatay para na lang hangin. No? Meron ako isang kaibigan sa Peñaranda, isang manang doon. Ka-text ko kunwari ngayon, after 1 week, tinetext ko, hindi sumasagot. Chinachat ko pa, hindi sumasagot. Mini-miss call ko, hindi pa sumasagot. Nag-post ako ng public posting. Sabi ko, kumusta ka na, Ate Nini? Inisip ko yung para may sumagot. Asawa niya, anak niya, mga kaibigan niya. May sumagot to isang lay minister, Father, hindi niyo po ba nalaman na namatay na po siya? Doon kami pala magka-text. Halimbawa ngayon, after 4 days, siya inatake, namatay. Hindi naman COVID. Pero dahil kasagsagan ng COVID last year, March, no? Siya agad-agad kinremate. Alam niyo po, napunta lang ako sa kanya. Nito lang, kung di ako nagkakamali, nito lang after ng Holy Week. Mahigit 1 taon. No? Ngayong panahon ng pandemya, ano yung nadagdag na pagkakakilala mo sa Diyos? No? Mas lumalim ba ang ating pananampalataya? Mas lumalim ba ang ating buhay pananampalataya o pagdarasal? Mas naging makahulugan ba ang ating pakikipag-usap sa Diyos tuwing gabi bago man lang tayo matulog? No? Ngayong panahon ng pandemya, simula noong 1 taon, halos lahat ng tao sa buong mundo, ewan ko kung naniniwala kayo dito sa sasabihin ko, ang hindi maniwala magkaka-COVID. Maniniwala ba kayo? Kahit hindi, opo. Di ba? Ako po sa sarili ko, niniwala, halos lahat ng tao sa buong mundo. Dahil sa pandemyang ito, no, almost all people all over the world were able to realize that everything in this world is nothing. Marahil halos lahat ng tao sa buong mundo napagtanto na walang anumang bagay sa mundong ito, anumang meron ka, ang lahat na ito'y walang katuturan. Walang anumang saysay. No? At isa lang mananatiling mahalaga, importante, ang ating pananalig o pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, halos lahat ng tao sa buong mundo naniniwala din ako na napatunayan na natin sa ating mga sarili, no? Na anumang magagawa ng Diyos, hindi kayang gawin ng tao. Maraming bagay na hindi kayang gawin ng tao. Pero lahat ng bagay, magagawa ng Diyos. Sasagot kayo, bakit po pa hanggang ayaw pong pandemya? Ba't may pandemya pa? Ay, tanungin mo ang Diyos. Huwag ako. Huwag ka sa akin magalit. Mamaya, makipag-usap ka sa Diyos. No?
Bakit nga ba pinaabot pa ng 1 taon? Pwede namang sa isang iglap mawala na yung pandemang ito. No? Kung minsan may mga bagay na hindi man ginusto ng Diyos, pero nangyayari, hinahayaan na niyang mangyayari para tayo ay turuan. Baka merong itinuturo sa atin ng Diyos. Baka may itinatama sa atin ang Diyos. Na hanggang ngayon, baka hindi pa na itatama. Kaya yung pandemya, hindi siya andyan lang para maraming mamatay. Hindi siya andyan lang para tayo matakot naman takot. Hindi siya andyan pa, nanatiling andyan pa para tayo magkulong lagi sa ating mga tahanan. Hindi. Baka meron sinasabi sa atin ng Diyos. Hindi lang sa ating mga Pilipinas, buong mundo. Baka ito'y isang palatandaan na may hinahanap sa atin ng Diyos. Baka meron pa tayong kulang sa ating pananampalataya. Kaya sa diwa ng Ebanghelyo ngayon, ang hilingin natin, yabang tayo ay andito pa sa kalagitnaan ng pandemya, naniniwala pa rin tayo na bukas makalawa, gigising tayo, wala na ang pandemang ito. Pero after ng pandemya, ang tanong ay, anong naging magandang natutunan mo? Kumusta na ang iyong pananampalataya sa Diyos? Sino ako ayon sa iyo? Tanong ni Jesus. Amen. Tatayo po ang lahat. Mga kapatid, ang pananampalataya natin kay Jesucristo, anak ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng kaniyang sambayanan. Sa kaniyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama at ang atin pong itutugon. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at ang sambayan ng kanilang sinumpaang paglilingkod. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Ang mga may sakit naway mapalakas at mapagpatuloy ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Yaong mga nauna sa atin, nalisanin ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mong ganap ang aming pananampalataya, O Ama. Sa mikaling katahimikan, ibulong din natin sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Diyos ng habag at awa sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo po ang panalangin ng iyong sambayanan. Kasama si San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Upo po ang lahat.
Muli kong handog sa iyo, patnubayan at paghari ang lahat ayon sa kalooban mo, mabutis ka, Panginoon ko. Ragling patalim na ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo. Ang lahat ay kakaligtan ko. Tatayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon, ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana, o sana, sa Luluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kumuha siya ng tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Kristo ay gunitain, sarili ay ihain, bilang pagkait inumin, inaksa sa luha natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, pinagdiriwang namin ngayon ang alaala ng aming katubusan. Ginugunita namin ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat at pagluklok sa iyong kanan. Ngayon ay hinihintay namin ang dakilang araw ng pagpapahayag niya sa gitna ng kaniyang kaningningan. Kaya tinihahandog namin sa iyo ang kanyang katawan at dugo, ang haing kalugod-lugod sa iyo at nagliligtas sa mundo. Ama, tunghayan mo po ang handog na ito na ipinagkatiwala mo sa iyong simbahan. Sa iyong kagandahang loob, marapati mo sa aming pagsasalo-salo sa isang tinapay at kalis na ito, kaming pinagbuklod ng Espiritu Santo bilang isang katawan, ay maging buhay na handog ng papuri sa iyong kadakilaan kay Kristo. Ama, alalahanin mo rin ang lahat ng pinatutungkulan namin ng paghahandog na ito, ang iyong lingkod na si Francisco na aming Santo Papa, ang aming obispong si Sofronio, ng lahat ng aming mga obispo, mga pari, madre, diakono, seminarista, mga leader laiko, at ang lahat na naririto ngayon at ng buo mong sambayanan, at ang lahat ng mga tao na pawang tapat at wagas na sumasampalataya sa iyo. Alalahanin mo rin ang lahat ng yumao sa kapayapaan ni Kristo at ang lahat ng pumanaw na may pananampalataya ikaw lamang ang nakakaalam. Amang mawain, loobin mong kami yung mga anak ay magkamit ng pamanang langit. Makapiling nawa kami ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at lahat ng mga banal. Sa iyong kaharian, kaisa ng tanang kinapal na ligtas na sa kasalanan at kamatayan, kami magpupuri sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatayo po ang lahat. At ngayon po muli natin purihin, pasalamatan ang Diyos sa biyaya ng pananampalataya. Sama-sama nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus.
Hinihiling namin, Ama, kami iyadya mo sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magbigay din kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you all. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyahan at laging tumutugon upang siya tanggapin sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway lagi tayo pagpalain at ingatan ng banal na katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
mismo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga, sanang lamig kong kalangnan. Init mo'y pangarap kong hagdan, Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulong sa sinuyo, kahinagan ng pagmamahal, Panginoon, ikaw, nasimulan ng buhay, puso, dalisay, kailan pa man, ipahintulot mo ay makahanusay, sa sumasanging bayutan awa. Panginoon, ikaw, kasimulan ng buhay, puso, dalisay, kailan pa man, ipahintulot mo. Upang ang aming tinanggap ay sinawang umiral sa pamumuhay namin araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinag-iwang sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Announcement po. Bukas po ang sponsor ay Puro 4 at ang misa po natin bukas ay sa ganap na ika-6 ng hapon, hindi na po 6:30, napaaga po tayo. Alas 6 po ng hapon. Nasa is. Ang punong tagapagdiwang po natin bukas ay si Reverendo Father Franz Joseph Aquino. Lobat. Sa gawa. Lobat. Ano po siya, 24 hours na church. Lobat. Okay na? Dito ba sa inyong barangay, ala ng maraming COVID? Maraming hindi ko bang namatay dito?
Doon sa amin sa pinakatala sa bahay na obispo sa bahay pa sa Sumacan Oeste. Doon wala namatay sa COVID. Kasi doon po, may sipon palang kinikremate na. Hello? Kaya wala akong namatay sa COVID doon. Zero kay Sumacan. Dapat na doon na gawin nyo rin sa barangay. Joke lang po yun. Pupunit ko yung misa sa September 27, Bispera sa Luis. So, yung kakalimutin yung ating unang Pilipino Santo, si San Lorenzo. Piyesta niya sa September 28. Kaya dapat isama nyo rin sa inyong pagbibisa si San Lorenzo. Asa may San Lorenzo? Hindi niya kauna-una natin dalawang nga ng Pilipino Santo. Ayaw niyo pa takliking isa. Ha? Ano ba naman kayo? Mga Pilipino ba kayo? No? Kawawa naman si San Lorenzo. Kawawa naman si Pedro Calonzo. Oh. Isang araw lang pagkita. Mas mauna pa nga si San Lorenzo. Tao na Pilipino Santo. Patron ng mga laiko. Oh. Dapat lahat ng chapel, wala kayong image sa San Lorenzo? Pa-picture nyo lang ako. Saka yung i-edit sa dali na kayo mag-picture sa cellphone na pwede na i-edit. Ano? Masalamat po sa mga nag-aalay. Palapakan natin sila. Salamat sa mga nag-aalay ng bigas. Palapakan nyo kahit wala. Nag-aalay ng mga gulay. Kanina, nagpapakausap sa may ex-kapitan. Nakita ko yung mga talong niya, yung mga bunga. Masarap sa talong kayo, ganun palang kalalaki yung bunga. Naiya ko pati, makapitasin lahat ng ex-kapitan. Sasabihin ko sana, kapitan, yan ang masarap na ulam. Yung bubut na talong, nilagang talong, sausawan na halubaybay na may kalamansi, tsaka tapurangan mo ng 1/4 na sili, ayos kayo. Baka pag binati, ipitasin lahat. Maraming salamat po, Les. Magkita-kita po ulit tayo sa September 27. Huwag kayong madadala. Subayin niyo ang Panginoon. Pagpalain ka ng makapangyarihan Diyos sa ngalan ng Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pabag ng misa, umamang yung kayo taglay, pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Manalangin tayo, makapangyarihan at malaking ng Diyos na sa iyong kahanga-hangang kabutihan at habag at alang-alang sa kabutihan ng sangkatauhan ay pinili mo ang maluwalhating Arkanghel Miguel upang maging prinsipe ng iyong iglesia at pinuno ng mga anghel.
Kami ay sumasamo sa iyo na kami papaging dapatin mong ipagtanggol sa aming mga kaaway sa pamamagitan ng kanyang babisang pagsaklolo. Nang sa gayon naman ay huwag kami pahirapan ng masasamang anghel sa oras ng aming pagpanaw. Pagalooban mo kami ng biyayang maakay niya hanggang sa iyong harapang kadakit-dakilaan. Sa pamamagitan ng mga karapatan ng aming Panginoon sa Kristo, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin kami. Awitin po natin pa muling awit na.